Pagsisimula naman ang botohan sa Dato o Dinsinswat, Maguindanao na antala, ilang makina pinalitan matapos maapektuhan dahil sa init ng panahon. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Mads? Yes, Gianna, kalahating araw na ng ginagawang botohan ngayon at sabi ng Commission on Elections, wala naman silang gaanong naitatalang problema maliban na lamang sa ilang itinuturing nila na isolated na insidente. Gaya sa Dato o Dinsinswat sa Maguindanao del Norte na sabi ni COMELEC Chairman George Garcia ay hindi agad nakapagsimula kaninang alas 5 ng madaling araw para sa early voting. Yan ay matapos na harangin ng supporters ng kabilang partido ang mga miyembro ng Electoral Board noon. Gusto kasi anya ng kabilang partido ng mga pulis yung magsilbi sa eleksyon sa halip na yung mga guro o mga sibilyan. Napilitan naman anya silang gumamit ang mga Marines para ipacify yung sitwasyon at mapababa yung tensyon at mga bandang 9:30 kaninang umaga ay napayapa naman yung kabilang partido at hinayaan na rin na makadaan yung mga electoral board. Kaya sa mga oras na ito, ang sabi ng COMELEC ay nagpapatuloy na yung botohan sa Dato o Dinsinswat. Yung Dato o Dinsinswat ay matatandaan na inilagay sa COMELEC control ng Commission on Elections. Sa Dato Saudi naman sa Maguindanao South ay nagkaroon din ng tensyon dahil naman sa napakahabang pila dahil kasi sa pag-iingat para na rin sa seguridad ng gagawing botohan doon ay isang gate lang daw yung binaksan doon sa polling center doon kung kaya naman nagdulot ito ng napakahabang pila. 20 katao lang kasi ang pinapayagan at a time sa loob. Kaya nung nakarating daw ito sa Commission on Elections ay agad nilang ipinag-utos na buksan lahat ng gate doon sa polling center doon para makapasok na yung mga tao at wala nang maging problema. Kinumpirma naman ng COMELEC na may ilang automated counting machine ang pinalitan matapos na maapektuhan dahil na rin sa sobrang init ng panahon. Ang isa dito ay sa New Era sa Quezon City at dalawa naman sa Tanawan, Batangas. Bagamat na-test yung mga makina, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, may pagkakataon na dahil sa sobrang init ng panahon, 2 hanggang 3 beses na iniluluwa ng automated counting machine yung balota bago ito tanggapin muli. Pakinggan natin yung tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. At dahil sa init, talaga namang merong mga makina, iilan lang naman na piraso ang nag-iinit. Hindi naman tumitigil, pero nagluluwa kasi siya ng balota. Pero siyempre pag pinasok, tinatanggap naman. So yun din, nakakabagal din yon sa pagboto ng mga kababayan natin. Ang ginawa po kagad natin, katulad dyan sa may bandang New Era Elementary School, kaagad tayo nagpadala ng contingency machine. Sinabi natin na dapat mapalitan na lang kaagad yun kahit naman hindi nasisira yung makina. Again, kakaiba, hindi natin na-anticipate yung init ng araw, yung init ng panahon, medyo humid pa, tapos sa loob ng presinto, siyempre napakadaming tao. Sabi ng COMELEC, kapag ganito hindi nila pinapayagan na o hindi nila hinihintay na umabot sa punto na masira yung makina at agad na itong pinapalitan ng COMELEC. Merong 16,000 contingency machine yung COMELEC na nakakalat sa iba't ibang technical hub, sa iba't ibang polling center o iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Samantala, yung nasa likod ko naman na inyong nakikita ay yan ay yung ginagawang mall voting dito sa isang mall sa lungsod ng Maynila. Nag-iikot kasi yung mga opisyal ng Commission on Elections sa iba't ibang mga voting center. Kanina ay nanggaling sila sa lalawigan ng Cavite, nag-ikot sila sa iba't ibang voting center doon at pagkatapos ay nagpunta sila sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa at pagkatapos dito naman sila mag-iikot sa mga mall voting venue dito sa lungsod ng Maynila. At mamaya alas 3 naman ng hapon ay bubuksan na o magkakonvene yung Commission and Bank bilang National Board of Canvassers. Yan ay bilang paghahanda para naman sa pagtatapos ng halalan mamayang gabi. So mula dito sa Maynila, balik sa inyo dyan, Gianna. Mads, dyan naman kung saan ka ngayon, may mga nakapanayam ka ba? Kamusta ang mall voting kumpara sa mga regular voting precincts? Kamusta ang experience daw? Alam mo, Gianna, mas gusto ng mga kababayan natin na narito yung kanilang pagboto kasi nga naman kung ikukumpara sa regular na botohan sa labas na naririnig nila yung mga reklamo ng ilang mga kakilala nila na talagang napakainit ang panahon, talagang mas okay daw dito sa loob ng mall na ginagawa yung botohan, lalo na para sa mga kababayan natin na nakatatanda, malaking bagay sa kanila na dito ginagawa yung pagboto, lalo na kahit nga, sabi nga, COMELEC mismo yung nagsabi na hindi nila ina-expect na
alas 6 pa lang ng umaga, talagang napakainit na ng panahon. How much more ngayon na katanghali ang tapat na. Kung kaya naman na umaasa sila na madadagdagan pa yung mga venue para sa mall voting. Dito kasi sa mall kung saan tayo naroon ngayon ay isang barangay lang yung narito. Kaya umaasa yung mga kababayan natin na sa mga susunod na halalan ay madadagdagan pa yung venue para sa mall voting. Mads, in terms naman of security, mas mahigpit ba ang seguridad sa mall kumpara sa mga eskwelahan? Yes, Gianna, dahil nga sa mall ito ay mahigpit yung mga security. Katunayan itong mall na ito kung saan ginagawa yung venue ng mall voting. Alas 12 ng tanghali na binuksan yung mismong mall. Kasi ina-expect nila na sa umaga kasi mas maraming mga kababayan natin yung magpupunta rito para na rin ma-maintain yung seguridad at maging maayos yung karanasan. Ito kasing mall na ito ay madalas din itong venue talaga ng mall voting at saka ng special registration na ginagawa sa mga mall. Kaya naman yung mga security dito ay sanay na rin sila sa paglalatag ng seguridad. Ito naman, alam ko na binanggit kanina sa ASPN. Kamusta naman yung mga tindahan dyan? Bukas ba sila para sa mga voters para makapasyal sila after, makapag-shopping? Yes, Gianna, maganda ring pagkakataon to dahil pagkatapos silang makaboto, kung halimbawang nagutom sila, natagalan sa pila, pwede rin bukod sa pamamasyal, pwede na rin silang kumain dito. Okay, maraming salamat, Madeline Villar Moratillo.